ha? Oo. Kaya mo yan, daga? Oo, may tinitingnan tayo. Kamusta na? Okay naman ako. Balik lungkot, kasama ka na naman. Pero syempre, di ba, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa mga nabiktima ng Bagyong Yolanda. At syempre, may mga updates pa rin po tayo once in a while, patukol po dun sa pagbangon ng muli ng ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Yolanda. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World! Ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 ng Nobyembre, taong 2013. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman, si Meg Ciozon. At ito po ang PTV Sports. Salamat sa iyo, Cristabel. Yan po yung mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, upang iangat ang damdamin ng ating mga kababayang nasalanta ng Super Bagyong Yolanda, nangako si Manny Pacquiao na patutulugin si Brandon Rios sa kanyang comeback fight sa linggo. Galing sa back-to-back losses noong isang taon, pake rin ng 34-year-old Pinoy ring icon na simula ng pagtahak sa landas pabalik sa kanyang dating pwesto sa boxing echelon. Ang kabuang detalye, iahatid ni Miss Cristabel De Leon. Nangako si Manny Pacquiao na tulad ng ating mga kababayang hinagupit ng super title, babangon siya sa linggo katapat si American rival Brandon Rios. Sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay ng prediction si Pacman na patutulugin niya ang kalaban sa Slugfest na magaganap sa Venetian Resort and Casino sa Macau, China. I'm expecting that more Filipinos than Mexican people are going to watch. At higit sa lahat, inihayag ni Pacquiao na mas lalo siyang naging motivated na manalo dahil nais niyang iangat ang bagsak na damdamin ng ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Yolanda. There's pressure, but I'm inspired right now because they think that my boxing career is over, and I tell you this is not done yet. I just want to prove to the people that the hungriness and killer instinct is always there. Sa panig naman ni Rios, naghanda siya ng husto para sa tinawag niyang biggest fight and challenge of his career, kasabay ng pangakong patutulugin niya si Pacquiao sa linggo. First of all, I'm very nervous. This is my first big show ever done this, and I'm like nervous. I'm not nervous about the fight. I'm nervous about being in front of all you people. One Mexican knocked him out. This Mexican American is going to retire Pacquiao. Sa ngayon ay milya-milya ang layo ni Pacquiao sa odds betting dahil ang $50 na pusta para sa kanya ay kakabig lamang ng $100, habang $100 na taya para kay Rios ay titiba naman ng $420. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, minaliit naman ni 5-time Trainer of the Year Freddie Roach ang nabuong alyansa ni Brandon Rios at Alex Ariza. Ito'y dahil wala naman anyang maibibigay na kontribusyon ang dating conditioning coach ng Team Pacquiao na sa kampo ni Rios. Narito ang report ng aming kasamang si Dennis Principe. Pinawi ni famed trainer Freddie Roach ang pangamba ng mga fans ni Manny Pacquiao sa magiging kontribusyon ni dating conditioning coach Alex Ariza sa kampo ni Brandon Rios. Ayon kay Roach, conditioning lamang at hindi fight plan ang alam ni Ariza sa boxing. Ani Roach, hindi niya nakitaan ang kaalaman sa prize fighting si Ariza kahit na umabot ito ng 5 taon sa kanilang kampo. It's laughable. He's a strength coach, and he knows how to stretch people. He's good at that. And, if he's telling somebody how to be Manny Pacquiao, it's almost like you telling me how to be Manny Pacquiao. Noong Agosto ay sinibak ng Team Pacquiao si Ariza dahil lumunong sa marami na itong hindi nakakasundo sa kampo, kabilang na dito si Roach. Sinabi pa ni Roach na isang malaking advantage pa kung tutuusin ang sumama sa corner ni Rios si Ariza. Him being in the corner, I absolutely love that. I absolutely, because, in what way? Because he's disruptive in the corner. I'm happy he's there. Samantalang kapwa nakarating na sina Pacquiao at Rios sa Macau at hinarap ang media at kanilang fans ngayong araw sa Venetian Hotel. Magarap sa isang 12-round welterweight battle sina Rios at Pacquiao ngayong linggo sa Cotai Arena na matatagpuan naman sa loob ng Venetian Hotel sa Macau.
Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, dinumina ng SEA Games-bound national team ang inaugural Arab Cup nitong weekend. Hindi kahit pa galing sa mahaba-habang injury layoff ang dalawa sa mga pambatong boxers ng ABAP. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Caringao. Bagamat kapwa galing sa injury, hindi naman nakitaan ng kalawang sa laban ang dalawang top-rated Pinoy amateur boxers na sina Ray Saludar at Charlie Suarez. Sa ginanap na Arab Cup noong Sabado, nakita pa rin ang bilis, lakas at mataas na ring IQ ng dalawang ABAP fight. Galing sa 7 buwang layoff, sanhi ng operasyon sa magkabilang balikat, isang unanimous decision win ang naitala ni Suarez kontra Sri Lankan rival Fernando sa lightweight division. Ang 2010 Asian Games gold medal winner na si Saludar naman, na galing rin sa shoulder injury, ay umani rin ng unanimous decision victory kontra Rafa ng Sri Lanka sa flyweight class. Naglista rin ng panalo sa one-day slugfest si world champion at SEA Games gold medal winner Josie Gabuco na hindi pinaporma ang Vietnamese rival na si Nguyen Thi Yen. Umukit rin na tagumpay ang iba pang mga SEA Games-bound pugilists na sina Nesty Petesio, Dennis Galvan, Nathaniel Monte Alto, Mario Fernandez, Mariquis Igam at Irish Magno. Okay naman. Some of them are still peaking. Maaga pa naman. Hindi po 100%. May mga 70, 80, 90. There are some improvements that need to be made. Pero by and large, we're satisfied. Sa ipinamalas na dominasyon ng mga Pinoy fighters, hindi na itago ng mga opisyales ng Smart Communications ang kagalakan. Talaga namang focus yan during the term of Mr. Vargas as President of ABAP and ako nga bilang Secretary. Nakafocus yan na maganda yung performance natin sa Laos and then sumunod sa Indonesia 2 years ago. Kami umaasa na we can do better here in Myanmar this December. So, yung mga programa natin sa grassroots, tuloy-tuloy yan. Ang mga ABAP boxers ay sasalang pa sa ilang rounds ng sparring bago sila tumulak patungong Myanmar para sa December 11 to 22 SEA Games meet. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa professional basketball. Sa kabila ng ipinamalas sa lakas sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa kabubukas sa season ng Philippine Basketball Association o PBA, pinayuhan pa rin ni Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Caguioa ang kanyang mga teammates na mag-focus ng gusto sa bawat laro. Ito'y upang matuldukan na ang kanilang 5-year title drought sa liga. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Bagamat malaki ang tiwala sa ipinamalas na tikas ng Barangay Ginebra San Miguel, naniniwala naman si team superstar and birthday boy Mark the Spark Caguioa na kinakailangan mapanatili ng kanyang mga teammates ang pagkauhaw sa kampyonato. Ani Caguioa sa frontline at soap-up roster ng Ginebra, na sila ang object of attack ng ibang teams. So kami yung ngayon. So kami yung bali magiging target ng mga team ngayon na syempre gusto kaming talunin dahil ganun nga malakas nga kami, hindi pa proven sa papers malakas nga pero we still don't know what's gonna happen, di ba? Ang presensya ni na rookies Greg Slaughter at James Forrester kasama na mga bagong acquisitions na sina J.R. Reyes at Eman Monfort ay ilan lamang sa mga sinasabing dahilan kung bakit mas sumapang ang espiritu ngayon ng Gene Kings. Pero para kay Caguioa, mas importante pa rin na mapatunayan nilang hindi lamang on paper may pangil ang team. Yun nga, maganda yung lineup. Pero syempre, hindi mo malalaman kung anong mangyayari when you step into that court. So anything could happen, maganda o pangit. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Sa kanilang unang asignatura sa season opening PBA Philippine Cup, nagpamalas ng kakaibang lakas ang Ginebra nang itumba nila ng halos walang hirap ang PBA Governors Cup champion San Mig Coffee. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon si rookie power forward Ian Sangalang sa pagdududa ng ilang kritiko sa kanyang loyalty sa San Mig Coffee Mixers. Ito'y kahit pa nagsumiti siya ng near double-double performance sa kanyang debut para sa Team Cone mentored team sa season opener noong isang gabi.
May report si Ms. Shannon Ledesma ng Baliwag State University. Hindi na iwasan ni rookie slotman Ian Sanggalang na maglabas ng hinanakit sa ani ay ilang mapanghusgang fans ng PBA. Ito'y kaugnay ng pagdududa ng ilang kritiko sa loyalty ng 6'7" power forward sa San Mig Coffee Mixers. Ayon kay Sanggalang, totoong nung una ay gusto sana niyang maglaro para sa Barangay Ginebra San Miguel, subalit nang kunin siya ng San Mig Coffee bilang second overall pick sa rookie draft, ay iba na ang nilalaman ng kanyang puso. Kasi hindi naman tama, hindi naman totoo yung sinasabi nila na ayaw ko maglaro sa San Mig. Kung ayaw ko, mapipirma ba ako, di ba? Kung ayaw ko talaga, hindi ako pipirma ng 2 years. Hindi ako gagawa ko parang para mawala ako doon, di ba? Sa kanyang debut game para sa San Mig Coffee, nagpakita si Sanggalang bilang isang bright shining star ng PBA. At bagamat hindi pa niya nakakapa ang triangle offense ni Coach Tim Cone, nagawa pa rin ang Pampanggenyo dribbler na mag-ambag ng 8 points at 11 rebounds para sa Mixers. Nandun na ako kaya hindi ko ayaw talaga. Gusto ko na sa San Mig ngayon. Samantala, nilinaw naman ni player agent Danny Espiritu na tinanggihan nila ang alok na 3-year contract ng San Mig Coffee para makakuha sila ng magandang deal sa ikatlong season sa liga ni Sanggalang. Para sa PTV Sports, Shannon Ledesma, Baliwag University. Sa PBA pa rin, umaasa si veteran power forward Danny Segal na may bagong team siyang mapaglalaroan ngayong season. Ito'y matapos na hindi siya mag-renew ng kontrata sa Barako Bull Energy Kula. Ang detalye sa report ni Ms. Ira Riquinta ng Partido State University. Nagdeklara na ng free agency si 1999 Rookie of the Year Danny Segal, isa sa mga pinaka-eksplosibong players na naglaro sa PBA. Sinabi ni Segal na hindi na siya nag-renew ng kontrata sa Barako Bull Energy Cola, ang team na nilaroan niya sa nakalipas na 3 seasons ng PBA. I haven't heard anything. I don't think anyone knows. At bagamat wala pang plano sa kanyang karir, pinasalamatan naman ni Segal ang pamunuan ng Barako Bull, partikular na sina team owner George Chua at team manager Rafi Casiao. Naging mabait umano sa kanya ang Barako Bull management na nito lamang nakaraang linggo ay nag-finalize na ng roster. What happened was, they made an offer and I said, okay, keep that on the table. If it's all right with your permission, could I talk to someone else? Umaasa si Segal na makakakuha siya ng kontrata sa ibang team, lalo pat galing siya sa isang impresibong season na minsan ay hindi siya binagabag ng injury. Well, yeah, I'll have to look at other offers. Well, I'll have to look into it when it presents itself. I mean, but right now, I don't know anything. It's up in the air because I just found out yesterday. Samantala, napag-alaman naman ng PTV Sports na kinakailangan pa rin kumuha ng clearance ni Segal sa Barako Bull dahil hawak pa din ng koponan ang playing rights ng 6'6" veteran slotman sa PBA. Para sa PTV Sports, Ira Riquinta, State University. Lipat po tayo sa amateur basketball. Nagpamalas ng bangis ang powerhouse NLEX Road Warriors sa pagsisimula ng kanilang title retention bid sa PBA D-League Aspirants Cup. Sa pamagitan ng balancing opensa, minasaker ng NLEX ang Arellano University Air 21 Express 93-60 kahapon. Narito po ang report. Matapos ang kanilang championship conquest ng katatapos na NCAA season, hindi na nagpahinga pa ang main core ng San Beda Red Lions upang agad na tulungan ang title retention bid ng kanilang partner team na NLEX Road Warriors sa PBA D-League. Pero hindi sumugal sa mga pagod na paa ng kanyang Red Lion star si NLEX coach Boyet Fernandez. Katapat ang Arellano Air 21 team. Mas sumandig sa kanyang Gilas cadet si Fernandez. Sa pangunguna ni na Kevin Louie Alas, Garvo Lanete at Matt Ganuelas, kinontrol ng husto ng defending Aspirants Cup champions ang tempo ng laro. Kapansin-pansin rin ang naging malikot na pagbalasa ng players ni Fernandez upang dahan-dahan naman na i-break in ang kanyang mga pagod pang Red Lions. First time namin mag-practice kapon na buo kasi kakataos lang ng NCAA. So kapaan pa muna. At habang nagpaparamdam ang ilang top players ni Coach Jojo Villapando tulad ni Siria Cruz, John Marco Tayongtong,
Nicole Banga at Levi Hernandez, sinikap ng Arellano Chiefs na kumapit sa laro. Pero may ilang ulit na umalagwa ang Manny V. Pangilinan franchise na madalas nagbadya ng double-digit advantage hanggang sa makupo pa nga nila ang 37-27 first half lead. Well, I'm happy that we played the way we wanted to play, and it's just like we just need more cohesiveness in this team. Pagpasok ng third quarter, dito na nag-amok sa opensa ang NLEX. Ilang turnovers ng Arellano ang kinasangkapan ng team para maglista ng hanggang 21-point lead ang Road Warriors. Ilang ulit nagbanta ng comeback ang Chiefs, pero sa tuwid-tuwina, may sagot na hinaharap ang kanilang karibal. Nagwakas ang third kanto, wide open na ang laro, 63-46 para sa NLEX. Mistulang naging garbage game na ang fourth period dahil halos nakipagpalitan na lamang ng baskets ang Arellano. At kahit pa isang araw lamang silang nagsama sa ensayo, naging dominante sa panalo ang NLEX sa paglista nila ng lopsided 93-60 win, ang pinakamalaking winning margin ngayong komperensya. Tumapos si Garfo Lanete bilang best player sa pagtala nito ng 19 points, 1 rebound, 2 assists at 2 steals. Starting to unite to unite as a team kasi kakapractice lang nila kahapon So halos kalahati yun. Mga ilang buwan din kami nag-ensayo na 6 lang kami. So, yun, kailangan namin mag-unite as a team lang. Matapos ang laro, inihayag ni NLEX team manager Ronald Dulatre ang kanyang katuwaan sa nakita. Kahit kasi literal na hindi pa magkakakilanlan sa laro ang kanyang 6 na holdovers at 6 na Red Lions, ay nagawa nilang magtala ng 26 assists laban sa 14 lamang ng Arellano. I think this is a good start for the team, considering that we only have one practice yesterday as a team. So what's your take, boss? Can we defend the title? Your thoughts on that? Medyo mahirap pero we'll see. Try namin. Impresibo rin ang field goal shooting ng NLEX dahil nagawa nilang magtala ng 50.2% kontra sa 39.3 lamang ng Chiefs. Well, it's always been our defensive mentality that I rely on. It's our defensive system that will always be the priority for this team. My system will never change. Will always be starts on defense and our offense will just be secondary. Sa lahat ng departamentong ito, tanging sa rebound lamang nakadikit ang Arellano sa paglista nila ng 36 boards kumpara sa 41 ng NLEX na walang kundi ang mabawi ang corona na inagaw sa kanila ng Blackwater Sports noong nakaraang Foundations Cup. Yun yung goal namin ngayon mabawi yung championship. Since day one sabi ko dapat mag-champion talaga kami ngayon. So, challenge mo sa inyo, no? Siyempre, pressure din, challenge. Pero iniisip na lang namin yun na motivation na hindi na kami pwede magpatalo sa finals ulit. So, siyempre, hindi naman pwede isipin. One game at a time muna kami. So, we need to improve every game. Ngayong araw ay nasa Antipolo ang buong NLEX team para sa mid-conference team building. Hindi kasi nakapagsanib agad ng puwersa ang koponan dahil sa napahaba ang kampanya ng San Beda sa nakalipas na NCAA season. Para maging bonding kami kasi kulang lang talaga sama-sama Sa Huwebes, ang susunod na laro ng NLEX kung saan ang wala pa ring talo, subalit kumakabig na ng buwelo na BDO National University Bulldogs ang kanilang makakabangga. Lahat ng teams ngayon well-balanced So, I think competitive lahat yung teams It's a good test for us as a team, yung character ng team if we can compete 2-2 with this conference. Sa 5 komperensyang kasaysayan ng D-League, iisang titulo pa lamang ang humuhulagpos sa mga kamay ng NLEX. Pero para kay Fernandez, na nito lamang nakaraang Sabado ay naglista ng 4P championship San Beda sa NCAA, isang habit-forming ang pagtatagumpay. You know my mentality, I always wants to win. Even in practice game, I always want to win. Even in practice, I always wants to win. So, winning will always be in my blood. So, I hate losing. So, I always be prepared every time. Tinura ng NLEX na ang arch-rival Blackwater Sports, league leaders Big Chill at Hugs Breath Cafe ang ilan sa mga mabibigat nilang karibal tungo sa corona. Pero para sa team na ngayon pa lamang nagsisimula ng kampanya, they'd rather play it one game at a time. Collegiate League. Dahil nakikidalamhati sa mapait na sinapit ng ating mga kababayang nasalanta ng Super Bagyong Yolanda, hindi magdaraos ng engranding selebrasyon ang NCAA 4P champion San Beda Red Lions. At sa halip, mas bibigyan nila ng atensyon ang pagbibigay ng relief goods sa mga biktima ng bagyo sa Visayas region. Narito ang report ni Ms. Kim Dehita ng Partido State University. Wala engranding selebrasyong magaganap mula sa kampo ng San Beda Red Lions
Galing sa first ever 4P Championships, sinabi ni team manager Jude Roque na mas pagtutuunan nila ng pansin ang pagtulong sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Kasi syempre yung nangyari sa kalungkot. Hindi naman maganda kung magse-celebrate kami kagaya dati. So, tinanggal namin yung street party, yung traditional street party, tsaka yung grand celebration. Magmamas lang kami sa Friday, plus a simple bonfire. Sa Biyernes, itinakda ang bonfire o championship celebration ng Red Lions, pero kwento ni Roque, hihimukin nila ang lahat ng mga dadalo na magdala ng relief goods. Lahat ng dadalo, kailangan meron silang dala, whether cash or kind. Tapos, yung Alumni Association ng San Beda ang magpo-collect. Matapos ang bonfire, agad natutulak patungong Tacloban City ang mga opisyales ng San Beda para i-distribute ang mga relief goods. Isang 60-56 win ang naitala ng San Beda kontra arch-rival Letran Knights sa winner-take-all Game 3 ng finals noong Sabado upang makumpleto ang kanilang 4P sa men's basketball competitions ng NCAA. Para sa PTV Sports, Kim Diita, Partido State University. Balik tayo sa local sports scene. Isang diving center owner mula sa Coron, Palawan ang nagpipilit na bumangon mula sa dilubyong dulot ng bagyong Yolanda. Ito ay matapos na ma-wash out ng storm surge ang mahigit 4 na milyong halaga ng kanyang diving equipment sa barangay Lambingan sa Coron, Palawan. Narito ang report ng aking sports partner na si Snow Padua. Saring paraan ang ginagawa ngayon ng mga taga-Coron, Palawan para ipagpag ang sarili mula sa pagkakasadlak kay Super Typhoon Yolanda na tumama sa bayang ito noong nakaraang linggo. Ang mamang ito, nasa mahigit 4 na milyong diving equipment ang na-wash out kasama ng kanyang establishmento sa barangay Lambingan. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang dive center ilang oras matapos ang hagupit ni Yolanda. Nagkalat ang kanyang mga bangka, wasak ang mga speedboat, inanod ang mga kagamitan, pati ang kanyang opisina nabakbak mula sa kinatatayuan. Marami kaming napiktuhan pero pinaka-worst ang sa akin dahil buong structure ko ubos, hindi ko ina-expect yan. Bakit po? Kasi sanay na rin ako sa mga bagyo, hindi ko akalain na ganun pala kalakas yung... Ang masakit pa para sa kanya, mismo mga kapitbahay niya ang harapang kumuha ng mga gamit niyang nasira. Mga kapitbahay din, mga kakilala ko pa nga yung iba, ang katwiran nila, na-salvage na namin to, ba't pa namin ibibigay sa'yo? Yun ang katwiran eh. Wala na rin akong magawa eh. Pero sa tulong ng Divers Association kung saan siya miyembro, nangako siya na muling titindig at magsiservisyo sa mga turistang dadayo pa dito sa Coron. Babangon at babangon ako dahil nandyan naman ang Panginoon. Wala naman walang imposible sa Panginoon basta lalapit ka sa Kanya. Sa ngayon ay patungo siya sa Maynila upang makipagkita sa ilang Divers Association roon na nangakong magpapautang ng kagamitan sa kanya para makapagsimulang muli. Samantala, nagpaabot naman po ng simpatsya sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Visayas region ng local football community. Bago po ang friendly game kontra host India noong Biyernes, ilang miyembro ng Philippine Ascals ang nakibahagi sa relief operations na isinagawa sa Mercato Centrale sa Taguig City. Ito po ang tinutukan ni Miss Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Hindi nagpahuli ang Filipino football community sa pagtulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Nagtipon-tipon ang mga tagahanga ng Philippine Ascal sa Mercato Central sa Taguig City upang ayusin ang mga donasyong ibinigay ng mga atleta at mga sports fans. Iba't ibang gimmick ang kanilang ginawa para makatulong sa mga biktima ng bagyo, tulad ng anak ni National Coach Michael Vice na humingi ng donasyon sa bawat picture na kukunan kasama siya. Kabilang sa mga tumulong sa pag-repack ng mga relief goods ay si Philippine Ascal's midfielder Misag Bahadoran. I would like to say thank you to all Filipino supporters who support the Philippines, who suffered the typhoon of Yolanda in Visayas area in Tacloban. As we see, we came here to help donate a lot of things from water, everything we can. So stay strong. We do all of our best to do what you need. And thank you so much for you guys who do this for all of us. Samantala, maging ang United Football League ay nag-anunsyo rin na ilalaan ang lahat ng proceeds ng kanilang torneo ngayong season para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. And what we're doing is we're donating 100% of the ticket sales of all the matches in the UFL Cup, and we're donating that to Typhoon Yolanda victims. And Mega World, who created this wonderful Emperador Stadium, have done the same thing.
They're donating 100% of the proceeds they make from the UFL Cup tickets to Typhoon Yolanda victims. Sa mga pagsubok na tulad nito, tunay na makikita ang pagtutulungan at pagkakapit-bisig ng sambayanang Pilipino. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, hindi naman nagpahuli sa pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ang mga organizers ng dalawang charity fun run sa Bonifacio Global City nitong weekend. Alamin natin ang detalye sa report ni Ms. Keisha Halili. Libo-libong runners ang dumagsa sa Bonifacio City para magpartisipa sa dalawang charity fun run. Tinawag na Rescue Run, layo ng one-day race na makalikom ng donasyon para sa mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda. So this is one of the proofs na because of a cost, they joined. I imagine in just a short notice, even on a Saturday, even on their other runs today, we were able to come up with about 1,200 to 1,300. And this is in just a short notice. So why? Because of the cost. We want to help our fellow Filipinos in the business. We joined this event just to help for the mga nasalanta ng Yolanda. So this is our way of giving them a support financially, at the same time moral support also. Samantala, ang proceeds naman ng One Run na inorganisa ng isang grupong nagtuturo ng tamang techniques sa mga first-time marathoners ay mapupunta rin sa mga biktima ng bagyo. So the bull sessions for the Bull Runner Dream Marathon happens every month, but this time 3 days before the event, we thought of opening it up to the public since we all know about the devastation in the areas where Yolanda struck. We thought we'd open it up to the public and have all the runners just come and donate and then run for a cause. The reason ko is to get fit saka makatapos ng 42K marathon. Pero at the same time, eto nga, nag-organize si Jamie ng parang nung run for the Yolanda victim. So mas okay kasi mas nagkaroon ng more meaning yung pagsali ko. Sa tulong ng national government, international community at pribadong sektor, inaasahang unti-unting makakabangon ang ating mga kababayang hinagupit ng Super Typhoon Yolanda noong isang linggo. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Uy, at nandito na tayo. Anyway, una sa gitsit pa naman po yan ang mga balitang aming ihahatid sa inyo. Huwag po kayo malito ito lang hong PTV Sports so far ang back to regular programming. Dahil patuloy pa rin po yung ating pagtutok dyan po sa mga relief and recovery and rehabilitation efforts ng ating pamahalaan sa mga biktima ni Typhoon Yolanda. Siyempre, susunod na ang inyong text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Ako po si Polly. Sa mga sana supportahan nyo yung show na PTV Sports. Snow Badua. CrossFit. Aakalain mong pangalan lamang ito ng isang sports specialist store o di kaya fitness gym. Pero contrary to what the name initially implies, hindi anti-fitness at lalong hindi pilipit ang paa ang ibig sabihin ng CrossFit. Optimum fitness and excellent health. Iyan ang pangako ng training regimen na naging popular ngayon sa bansa. Malamang, naiintriga na kayo kung ano ito, no? Yan ang aalamin natin ngayong hapon. Taong 2011 nang unang mag-boom dito sa Pilipinas ang CrossFit. Masasabing malaki ang Manny Pacquiao. Kaya't inakap ng mga Pilipino ang high-intensity at scientific training na ito, na kilala rin sa tawag na plyometrics. Mga sikat na atleta at celebrities ang nag-e-engage sa training na ito, na may codename na rin na House of Pain. At dahil iba't iba ang naging response ng katawan ng bawat tao sa mga CrossFit trainings, nauso na rin ang kompetisyon dito na nakasentro sa athleticism at endurance ng mga kalahok. It became officially a sport last 2007 when they first held the International CrossFit Games, which happens annually. Nangyayari siya every year sa California, sa States, tapos everywhere in the world.
they try to qualify for that Team CrossFit Games tinatawag natin. And one of the regions na nagko-compete for that is the Philippines. Wherein here in the Philippines, I compete in powerlifting and Olympic weightlifting. Same thing as the other guys here in the gym, since we only wait for the CrossFit Games every year. Most of the time, we compete in powerlifting, weightlifting. Although, this happened last September, nagkaroon ng first na parang pinaka-CrossFit Games here locally sa Philippines natin, dito sa country natin. Malawak ang mga ginagawang routine sa ilalim ng... Andyan ang plyometric jumps, gymnastics, Olympic lifts. Marami ring equipment ang ginagamit sa training na ito, tulad ng kettlebells, sandbags, suspension system at iba pa. Sa umpisa, talaga namang mapanubok ang training dito dahil kahit na maikli ang workout time kumpara sa traditional na gym, ang intensity ng CrossFit ay nagbibigay ng mas mataas na calorie burning capacity. Well, elements and components in CrossFit, first, we focus on doing weights. Babae, lalaki, matanda, bata, lahat ginagawa dito, they lift weights. We use barbells right here, kettlebells, medicine balls, like yung mga rigs namin dito, body weight, everything that they use, pull-ups, lahat yan ginagawa namin dito. The only thing we don't do here is that we don't use machines. No machines. Like in a big commercial gym, hindi namin ginagawa yan. Pero ano nga ba ang basihan para manalo sa sport na ito? Pwedeng fastest time, pwede rin paramihan ng reps, pwede rin paramihan ng work na ginagawa. Iba-iba talaga. It's hard to tell which specific scoring system kung anong ginagawa namin because we really explore different kinds of workouts. Natawag namin dito sa CrossFit Word of the Day in order to do the scoring for clients and even in the CrossFit Games. Sobrang na-excite naman ako dahil sabi ni Coach, walang age limit ang CrossFit. Pero syempre, kailangan din pakiramdaman ang pangangatawan habang ginagawa ang mga exercises dahil nga sa high intensity ito. Baka mabigla ang katawan mo, ha? Not so much of an age limit, but we scale it down kung anong kaya mo ngayon. Kaya pwede siya kahit anong edad. It's up to the coach or the gym na magsasabi anong kayang gawin ng athlete mo. And kaya critical na marunong yung coach tumingin kung ano yung kaya ng athlete, especially kung baguhan, kasi titingnan mo kung ano lang hindi pwede sa kanya at ano lang yung pwede sa kanya. Wow! Ang dami-dami namang health benefits ng sport na ito. Sa mga atleta, mas mataas ang performance level ng sumasalang sa regimen na ito, habang mas trimmed body at healthier well-being ang nabibigay sa mga pangkaraniwang disiplinaryan nito. First, functional movements. You get more tuned with your body how to move. You get stronger, you get faster, which translates to everyday activities like dadala ng grocery, paghihila sa anak, pakarga ng kung ano-ano, na nangyayari yan eh. Na if your body's not ready for that, nabibigla at sumasakit yung katawan natin, which CrossFit gets you ready for that. Like we always say here, CrossFit is not for everyone kasi hindi naman lahat gusto magbuhat eh, but could benefit anyone. Kumbaga, we get you ready for anything and everything. Wait lang ha, napansin ko lang, mga fit at maskulados ang nakapaligid sa akin. Kailangan kong magpakitang gilas. I'm ready to beat you guys. Let's start my training. Pero syempre, bago ako magsimula, ipinaliwanag muna sa akin ni Coach ang workout plan ko for this afternoon, kung saan nahahati sa 4 ang kabuuan ng workout ko. Warm up, skills and strengthening, workout of the day, at cash out. Okay, gets ko na, Coach. Let's go na. Warm up time. Pass over. So extend your hand here. I want you, without bending your elbows, bring the PVC pipe here, lower back, then bring it in front. 10 reps. Go. 1. Reverse passovers naman tayo. Dapat pala flexible dito rin. Medyo. Dapat mobile. Nakaka-ano ka? Nakakagawit. One more. Good. Ito naman. This is what we call good mornings. Nako, warm up pa lang, tagaktak na ang pawis ko. Pero fighter ako.
Game na ako sa skill and strengthening program ko. Una ay ang front squat. Grabe ha, pit-pit ko ang daigdig. 2, 5, 14, 5. 3, 2. Alright, one more set. Here comes the real deal. Ang workout of the day ko. In 8 minutes, kailangan ko to do as many rounds as I can. Ang isang round, composed of 4 box jumps or step-ups. Okay. If that's hard for you, what we can do is this one. Step on the box, both feet, stand up. That's it. At any point, either if you do a box jump or a box step up, you have to stand up on the box before going down. Okay? 5 sit-ups or crunches. Then you're gonna lie down. Bring yourself up. Touch your toes. At 3 thrusters. Para practice na. Alright. Okay, get it? You're gonna bring your head a little bit forward, then you're gonna bring it back, straight up. That way, straight line yung galaw mo from the top down to the ground. Okay? Okay. Drop the dumbbell, that's okay. Ready, coach? Timer starts now. Go, 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 Maggie. Last one. Good. Alright, pick up your dumbbell, put it on your shoulders. Make sure it's closed here. Nakapado siya. Elbows in front. Go. Down and squat. Stand up, press. Good. 1, 2, 3. Alright, second round. Go. 1, 2, 3. One more. Good. Alright, sit-ups. 4. Let's go. Yay! Ang galing! I'm so proud of myself. Natapos ko din. Now it's time for some crush out. Relax tayo. Cool down. Tapos na akong magpakitang gilas. It's the professionals' turn to show off their skills. Ito ang top 5 movements ng CrossFit. Ang snatch, clean and jerk, butterfly pull-ups, toe-to bar, at napakahirap na handstand push-up. Sa pagsaba ko sa CrossFit, akin na talagang hindi birong focus, strength at determination na kinakailangan sa sport na ito. Hindi ako magtataka kung bakit ito ang nire-recommendang training program sa mga taong seryoso sa pagpapaganda ng kanilang fitness. Ang magkaroon ng physical functionality, yan naman ang gusto natin ma-achieve, di ba? We're located here at Maginhawa Street, Sikatuna Village. My name is Coach A. We're here at CrossFit Alpha Strike. Join us and try to enjoy the workout with us. Something different, something fun, at the same time, something very, very beneficial for everyone. If you are into serious fitness, highly recommended ko na subukan nyo ang CrossFit. Dahil panalo ang kanilang strengthening and conditioning program na sobrang high intensity. Lalo na kung ang habol mo is to be healthy inside and out. Guys, I hope madami kayong natutunan kasi I know na madami ako na-discover this afternoon. I'm excited to move on to my next sport and I'm sure matcha-challenge ulit ako. Pero syempre, game na game ako dyan. Until next time, this has been Meg Chilson for Inside Sports. Turuan ako ni Coach Mel ng Zebra clap and clap. Ako po si Arwin Santos, kalugar taksasagad ng Gaporak. Huwag niyong kalimutan manood ng PDB Sport.
nagbabalik ang PTV Sports. Ito po ang dating doon. May Ganun ba ang peg natin? Alam mo, Ate Lods. Yes, dapat pati yung boses. Pero yung mic. Ito eh. Ako po si Junarda. Dennis Principe. Joe Socaldito. Okay. So, kwentuhan na tayo. Pero syempre, paano sila makapagpadalahan ng kanilang mga mensahe? Just follow us on facebook.com/PTV4Sports or twitter.com/PTV4Sports or i-email nyo kami sa ptvsports@mail.ptv.ph. Kung gusto nyo naman text, just type in radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile. 350 naman pag ikaw ay Smart Talk and Text and Sun user. Oy, batiin ko lang si JR Reyes at ang kanyang family. Nanonood sa atin ngayon, si JR Reyes. Hi, JR. Oy, plug ko lang Kina JR yung Luna Cafe. Sa Fort Brad. Sa may NAC Building, 32nd Street. Oy, BGC. Ano ba yung BGC? Tama. Global City. Pupunta ba tayo dyan? Yung bago kong show sa DWBR 104.3, meron yung play and deal. Yung mga athletes na may negosyo. Pwede natin i-feature yan. Segment natin, Tsaka ano din yan kasosyo yata nila. Ito yung talaga may-ari, si Mr. Lino Cayetano, yung director. Wow. Ayos ka, baka nanonood. Oo. Yan. Jowa ni Casey yan dati, di ba? Ayun. Okay, basa na. Dito, Casey. Si Casey. Casey 1 naman yan Okay, basa na. Unahin natin sa Facebook from Jason Roma Rubio. Sir Idol Snow at Idol Dennis at Gandang Nicole, Meg Cristabel. Long time no see. Palagay ninyo po ba malakas na line-up ng BGSM? At pakibati si Idol MC47 ng happy birthday. Ang galing talaga ng Hinebra. LA Idol ka ng new face ng BGSM. Pakibati ang astig sa Barangay Hinebra. King, go, go, go. Malakas. Alam mo, partner, saan ako nalalakasan sa Hinebra? Frontline? Hindi. Yung bench nila. Kasi yung bench nila parang hindi yung tipo na pasok ngayon, bahala na kung yung coach, pasok ka, ako bahala na kung puputok. Alam mo na pwedeng Tsaka tinali, yung first group tsaka second group, the third group, parang pareho lang Like si Dylan, di ba? Off the bench. Pero alam mo na pumuputok. Kung talagang yung laro niya, pwedeng starter. Si Eman Monfort. Yun. Kahit na 1 point, 2 assist, pero yung laking bagay nung So, ibig sabihin, lahat sila magagaling, yung line-up nila. Kung malakas yung paundo, pwede, pumupukpuk yun. Di ba? Sa Letran. Sino ba mga lang nila, patapon? Hindi naman patapon, yung medyo pang-shock trooper. Careful. Wala no? Wala yun. Orbis Tondo nga. Si Billy, hindi nakalaro kasi misprain. Si Orbis Tondo nga, hindi lang nagagamit masyado di ba? Si Josh kasi kailangan niya ng mga 20-25 minutes. Sa Barako, kaya sumikat yun Ano siya Tsaka sa sa bowling shooter. Kailangan mahaba yung oras niya. Kailangan mag-init muna. Oy, salamat daw, sabi ni JR Reyes. Salamat din sa'yo. Tsaka JR, okay. Punta kayo ni Dennis, sabi niya. Huwag niyo isama yung nasa gitna. Sabi na gano'n. Sige, basa pa. Basa pa, Meg. Ate Lods, basa. Ate Lods, basa na. From Bench Tech. Dai, may tanong tayo. Huwag ka. Baka gusto mo ikaw yung anuhin ko ngayon. From Bench Tech, sa wakas, nagbalik na din ang paborito niyang sports show. Ang hirap ng walang balita sa sports. Ask ko lang bakit ganun yung mga laro sa PBA. First game, 8 p.m. Tapos may 11 p.m. pa. Tapos may Fox Sports Channel pa daw. Pakipaliwanag po. Dennis, ikaw magpaliwanag. Para... Kasi di ba yung TV5 nag-request na wala nang tayo sa 13. Ngayon, yung time slot. Pwede bang For a while, ayaw na. Pero anong oras ba ngayon ang mga laro? Pagka weekends, 3:30 yung... Teka, pag Sabado, 3:30. Pag Linggo, 3:00. Tapos second game, 5:45. Pagka Wednesday and Friday 5... Ang gulo. Programa nila yun, ang gulo. Pero bakit pinalitan nila yung schedule? 5:30 yung first game, tapos 8:00 yung second game. Pero bakit nga nila pinalitan yung schedule? Kasi kasi yung TV5, may mga program kasi yung mga tulpo, hindi nila magalaw yun. Pagka ginalaw yun. On the contrary, Chito Salud, tumingin ka dito sa camera. Ganun ang mangyayari doon. Hoy, kolohoy! Ay, oras namin. Alam mo na.
So, kailangan mag-adjust ng konti, di ba? Paring Ben, paano ulit yun, paring Ben? Alam mo. Boss Kid. Si Nina Taduran, Ito, si Nina Taduran. Idol Rafi. Ako si Rafi. Idol Rafi. Wag si Mo, nabubugbog yun. Basa na. From Dino Costales, Sir Snow, anong balita kay Danny Ildefonso at Danny S? At update sa lineup ng Petron. Ay, parang sumisikip yung yung mundo ni Danny ay. Kasi, di ba, 12. Nung press con, 12 yung lineup nung Petron. Petron. May chance pa, may dalawa pa. Kanina, yung Petron, pinapirma si Jojo Duncil. Nilagay sa number 13. 13. So, isa na lang. May isa pa, yung Marata pa, nag-a-apply. May chance rin yung Marata. Tapos si Sigel pa, nagpaparamdam. Di ba? Kasi, si Sigel po, pero wag ka, brada, pwede naman nila ibaba anytime si Duncil kasi puno sila sa posisyon. Actually, any player for that matter, pwede nilang. Pero I mean yung Duncil kasi 1 and 2, puno sila eh. May Cabagnot, mayroon pa silang Hubalde, mayroon pa silang si Sylvester Stallone, Chico Lanete, di ba? So, pwede pa yon. So, pero ang tanong kasi dyan, kailangan makipag-mend ng fences itong si Danny. Kasi yung interview niya eh. Diba? Parang na-offend. Parang walang pinag-iba yan kay Meg. Kunyari ikaw, Meg, sige. Ano na naman. Mo, sige, yung Channel 4, ganon. Sandali, may question ako. Sa tingin mo may chance si Danny ay na makapaglaro sa isang team? Hindi, kasi ngayon ang inaalo ko kay Danny Ildefonso na lang is yung trainer na lang, parang bahagi ng coaching staff na siya yung magiging big man skills coach. So, yun na lang. Kay Junmar lalo. Yun ang sabi ng ating mga sources. Pero yung paglalaro po, mukhang so far today, as of today, out of the question pa. Wala pa. Out of the topic. Wala pa dun sa negosasyon. Pero ito, may nagsabi sa akin na si Danny parang nagdadalawang isip na tanggapin na coach na lang. Gusto pa rin daw niya lumaro eh. So, sabi nga niya, di ba, one season na lang. 36 years old, 37. So, gusto siyang maging coach? Oo. Basa na. Sa text tayo from RJ of Bulacan. Good PM, Kuya Snow. Pabati po si asawa ko, si Josel, na nagkakape ng Sunmig. Thanks po. Salamat. Salamat. Isa pa ba? Sige. Basa ka pa. Isa na lang. From Ken Panner, update naman po sa lineup ng Talk and Text. May trades po ba sila ngayon? Pabati ang crush ko na si Joanna Castillo. Thanks po. Salamat po sa inyo. Si Miguel Tang, thank you sa panonood. Live kami. Okay, so paalam na tayo. Dennis, at tabayanan po ang News at 6 at agad pong susundan yan ng tulong ulit ng bayan. Bahagi po dyan. Wala? Alas 7? 6 o'clock? Okay, so wala palang tulong ng bayan. Okay, so Webes pa. Okay, so ayan. Paano na tayo? Dennis, sponsor mo. My wife, Queenie, love you. Tsaka kay Prince Zian, Eric, hi. Of course, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Dr. MJ Tarsing Zen Institute, St. Oaks Medical Center, Dean Grace Pharmacy, My Jewelry Box, Dean Frank and Marcel Graphics. Nagpapaalam na kami, pero tuloy pa raw. Ako naman, salamat po sa Barako Bulense ko, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianes D, Ma'am Cherry, Kim Boss Traffic Asyaw, salamat po sa inyo. Sa Axel 360, Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Will Rosa, Jacob Malapas at Arvin Roa, at kay Mr. Giselle Josie ng Everbilena at kay Doc MJ Sen Institute. Ako, hindi pa ako nakakabalik to, no? Nakabalik ka na. Halata na hindi ka ba nakabalik. Balik tayo dyan one of these days. Partner, habol ko lang. Mamaya, 104.3 FM, 9 to 10, mga guests ko, si Kevin Alas. Live? Don Ontiveros. Live ba tayo? At saka, live. At saka si Dylan Ababu. Live yan. Mamaya, babatiin kita. Sige. Batiin mo ako sa kalagitnaan ng interview, ha? Hindi, mag-text ka kung kailan. Doon kita babay. Para malaman mo na live. Pero ito, i-update ko lang pala, yung Barako Bull Energy Cola, sinabi nila kay Danny Sigel na hindi ho nila pahihirapan na humanap ng team. So, kung kunyari, si Danny Sigel po, alam ko, is patanunan ng token text din yan eh. Kaya alam, nagbalik si Kaylee Williams, kaya medyo sumikip yung mundo. So, konting pag-uusap lang, sila nang bahala. Ano yung para ma-release? Oo. Kasi ibang mga teams, di ba, may Asita Olaba case, di ba? May Eric Meng case pakiusap na humingi ng kapalit, di ba? Ito, madaling pag-usapan, sabi ng mga siyempre. Okay, so siguro nakikita ko na po ang napakagandang si Miss Cathy San Gabriel at saka ang amoy Jovan at brute na si Attorney Marcus Rodes, andyan na rin.
At ang amoy axe na si Ralph Obina, andyan na rin. Kaya pala, lumalaki mata mo pag dumadating si Ralph, no? Oo, amoy axe eh. Panalong-panalo. Okay. Maraming sila mga update sa inyo, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa ating News at 6 sa Sports Radio. Kalas na tayo. Maraming salamat sa inyo. Ako po ang inyong Coach Snow Badwa. Meg Siozon. Dennis Principe. Pakigreet si Tita Belen Pran. Pumuti at tumaba. Gumawa po. Ay, mamaya giveaway ko Alaska t-shirt, JV Casio, tsaka PBA Annual. 104.3 DWBR Business Radio. FM. Paalam na po! Narito po ang mga tampok na balita ng News at 6.